Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang Team NCR na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Bago tayo magsimula, tanong ko muna kung ano ang mga experiences nyo ngayon sa school. For me kasi, it's fine naman. Pero minsan kasi, natatambakan din ako ng mga schoolworks. How about you, Ate Lai? Ako naman po ay okay lang naman po ang aking school year ngayon. Natatambakan din po ako ng schoolworks pero I am able to manage naman it na po. That's nice. Pero how about you po, Kuya Akim? So, ayan, no, kaya pa akong ano, kaya ako gusto tumawa kasi talagang grabe, no? Especially sa high school pa lang nga kayo, marami na kayong homeworks, ganun, assignments, projects, how about me, kaya na nasa college na, no? So, I think, no, na talagang we have same feelings namin. Kasi while you're growing up, kumbaga, yung level of difficulties na yung kinakaharap when it comes to schooling is, kumbaga, level up din. So, kailangan, kumbaga sa inflation pa, kaya nating sabayan, no, yung pagtaas ng level no ng ating ano kumbaga ng maturity ng bawat isa sa atin. I think we have same thought with Ate Raisa. Tama ba, Ate Raisa? Tama Kuya Akim, ano, kahit nga sila Yue at Alicia is natatambakan ng mga schoolwork, tayo din naman. And which is, I think normal lang din naman kasi lahat tayo ay nag-aaral. And normal din yon para ma-train tayo na ma-manage ng maayos ang ating time. Lalo na ma-manage natin lang matapos natin ang mga gawain na to para makapag-proceed tayo sa next. Di ba Kuya Akim? Tama naman no. Kumbaga time management talaga yung kailangan. So, tama ba Yue? Back to you. Yes po. Um, for the start of our program po, I will pass it to Ate Elay po. Opo, ano? Ang title ng episode po natin na ito ay New Chapter, New Academic Year, Challenges and Expectations. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga challenges at experiences po na sa mga unang linggo ng school year na ito. Ano nga ba ang challenge na laging naharap ng mga estudyante? Some of which are staying up late to finish a piece of assignment, meet deadlines, and cope with their studies. These challenges can also affect the stability of our mental and physical health. Ngayon po ang aking tanong. Ano po ang mga challenges na naharap o nahaharap niyo po ngayong SY 2023 to 2024? Ikaw po, Yue. Um, gaya nga na nasabi ko kanina, natatambakan din ako. Pero, isa dun sa challenges ko is yung hindi ko talaga mag-gets yung mga tanong and yung mga writings ko po talaga. Yun. Opo, yung mga handwritings din po natin, isa pong problema. Kayo naman po, Kuya Akim, as a college student. Ayan, no? So, by the way, before I will answer your question, so, kamusta ka nga pala, Yue? Oo, no? So, hindi tayo nagkamustahan kayo. So, ayan, Yue, kamusta yung ano mo ngayon? Kamusta yung life mo ngayon as a student or as a student leader na rin as well? Actually po, for me po kasi, it's nice naman po kasi I get to meet new friends and classmates po. Lalo na high school na po kami. And meron na po kaming mga iba't ibang things na natututunan, kagaya na lang po ng algebra sa math. And yun lang po. So, ayan, first time mo ba ngayon sa high school or first, pag nito, grade 7 ka ba as of today? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Actually po, first time ko lang po. Ayun, so grabe, no? You meet you new friends kasi, syempre, di ba, Raisa, no? Galing ka ng first kasalamuha mo, then, pagdating mo ng, pag nito, grade elementary ka, iba-iba yung mga, pag nito, iba yung environment mo, but, pagdating mo ng secondary level, or should I say the grade 7, so, kumbaga, iba na rin yung environment na nakakasalamuha mo. So, it means that, ano, kumbaga ano, nag-a-adjust ka pa rin but still because may ka mga friends ganun and may mga topics talaga sa school na talagang bago sa atin. So, kumbaga, kahit mas pag na yung word na laban lang, but still, lalaban pa rin. Tama ba tayo dyan, ano, Elisha? Kamusta Opo, ka rin? tama po. Mm.
Oo, so kamusta ka ngayon, Elijah? Elisha, tama ba? Opo, tama po. Ako po, okay lang naman po. Oo. Siguro, madami pong kaya kagaya nga po ng sinabi ko, madami din po kaming activities po sa school, pero po, nakakaya naman po at natatapos po. Ayan, so tama ba na rin, tama rin ba na tawag nito? My God. So grade 7 ka rin din pala, tama ba? Opo, Ayan. ano po, nagiging comfortable na po sa new environment ko po. Ayan. So may mga friends ka na rin bang nami-meet? Ay, na-meet rather. Opo, Mm. Ayan. So, no, so, I think bago lang nag-umpisa yung klase, ay last month kang nag-umpisa yung klase, but still, I think sana okay kayong lahat, no? Okay, kayong, even kayong dalawa, no, na talagang dapat i-enjoy nyo lang yung high school life nyo, no? Kasi talagang one of the most exciting pag nito, part ng pag-aaral is yung sa high school. So, dapat i-enjoy nyo yan siya through joining activities, no, mga competitions, hindi yun pag-alagala kung saan-saan kasi kumbaga di natin ma-enjoy yung life natin as a ano tag nito as a high school kung hindi natin naranasan yung mga ganito. In short, kumbaga hindi buo yung high school life natin kapag in the end is kailangan talaga nating enjoy na huwag tayo masyadong magpa-pressure sa mga gawain sa school. Ayan. So, alam niyo, pare-parehan na tayo ng mga sagas dati, no? When I was in high school din, parang iba yung mathematics ng high school sa mathematics ng elementary. Just, hala. Kasi dati, I really love mathematics din kasi but sad to say, parang lumihis yung landas ko, kumbaga. From mathematics, naging araling palipunan yung naging bet ko na subject. So, kumbaga, in-enjoy ko lang din lahat, no? Kasi grade 7, grade 8 ako. Kumbaga, pero wag niya akong gagayahin na. Kumbaga naging bulak-bul ako that time, no? Hindi ako pumapasok pa siya sa school. Hindi pa uso yung mga Facebook, Instagram, chuchu-chuchu. Uso pa yung parang yung text messages, yung may mga ka-textmate ka, ganun. Nasa edad kong yun ha, may mga ka-textmate na ako. Pero wag niyo talaga akong gayahin kasi hindi yun maganda sa mga bata. Pero pagdating ko naman ng grade 9, ayun, araw talaga ng ano. Kumbaga yung porsigido na which is, ayun, sumali ako ng mga competition inside the school, no? Naging class officers, then naging club officer hanggang sa tuloy-tuloy na yung journey ko as a student leader. So, kumbaga, yung mga challenges na yun is talagang na-surpass ko rin. And even pandemic, no? Siyempre, we are learning na ngayon with kumbaga more in modern technologies na tayo, which is, kumbaga, kung mayroon tayong hindi alam, tama ba, na nire-research natin sa internet, ayan, sang-ayon naman sila, no? So, parang gano'n na, but sometimes kasi, yung internet connection din natin, hindi rin tawag nito, hindi rin kumbaga malakas. And sad to say, may mga phones din na kumbaga naghahang, tapos bumabalik sa normal kapag mga 2 minutes, then ikaw, syempre, kailangan mo ng magsagot ng mga activities. So, yun yung mga struggles talaga nararanasan, no? Kahit even face-to-face, online, grabe yung tawag nito, when it comes sa technology talaga, doon talaga tayo medyo nahihirapan, no? So, back to you, Elisha. Yan. tama naman po yung mga sinasabi niyo po kasi po, mahirap din po na mag-adjust from grade 6 po to grade 7. Yung tanong ko po ulit, ano po ang mga challenges na nahaharap po natin ngayong SY 2023 to 2024? So, Mauna ka na sumagot, Kiwe. you. Um, ang challenges kasi mostly is stress. Teka, paano ba pinapamahalaan ang stress? Magsisimula sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness o pagiging kasalukuyan at hindi humuhusga sa iyong mga nararamdaman. Ang regular na exercise ay makakatulong sa nabawasan ang stress sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga nabuong tensyon at pagpapabuti ng iyong mood. Mahalaga rin na bigyang pansin ang self-care sa pamamagitan ng pagtukoy ng oras para sa pahinga at mga aktibidad na inyong ini-enjoy. Huwag kang mag-atubling humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, o mga profesional kapag kinakailangan. Ito ay tanda ng lakas at hindi ito kahinaan.
Nga, yung stress po, ang number one challenge, number one na kalaban ng mga estudyante. Ikaw po, Kuya Akim? Sa ngayon kasi, no, since I am in college, so, kumbaga magkaiba tayo ng level of stress na rin eh. So, tama naman si Yue na talagang yung stress talaga yung pangunahin nating tawag nito, pangunahin nating yung talagang challenges na kinakarap since ayun, college na kami din, mga future teachers kami ni Ate Moray. So, alam niya na Ate Raisa yung yung teaching demonstration, nandyan na rin, lesson planning. So, siyempre, third year na ako, may research, may thesis research na ako. So, and as well as I'm also the ASC senator sa school namin. So, ayun, so natatambakan din, gano'n. No? So, tama yung sinabi na mag-exercise, gano'n. But sad to say, kumbaga sa sobrang busy at hectic na schedule is, hindi mo na magagawa tawag nito, mag-exercise, but advice ko sa lahat na kumbaga maghanap kayo ng ng time to have your exercise kumbaga kasi talagang tama yung sabi na ni Uwe kanina na talagang makakatulong ito. And also, yung lagi ko na ginagawa to release my stress is that kumbaga lagi ko pinapanood yung maliliit na may pusa, yung nandun sila ngayon sa gilid. So, kumbaga, yung parang yung sweetness ng mga mukha nila, ay, ang cute naman nila, parang ganun. Tapos isa pa, kung tawag nito, kung papasok ako ng yan talaga. Kasi, di ba, kung nakangiti tayo sa kapwa natin, kumbaga, hindi lang yung stress natin yung nawawala, pati yung stress din nila. Kasi they think na good vibes yung dating mo. Good vibes yung bigay mo sa kanila kasi nginitian mo sila. So, parang ganon yung way ko na mag-relief ng stress. And also, syempre na rin, no, tawag nito, is, yung every time, lalo at mga close ko, every time na nakikita kami nila, nagyayakapan kami, ganon. Pero wala yung mali siya sa amin na since we are best friends, then beso-beso, alam niyo naman, ba yung beso-beso, yung para magdidikit na ng cheeks, ganon. Ganon. Ganon lang. So, yun yung mga way ko on how to relieve my stress and also the stress of my friends, best friends, classmates. So, ayun. So, balik sa'yo. Ikaw naman, Ate Raisa, tanongin kita. Ano yung challenge din sa feeling mo nararamdaman natin this school year, 2023-2024? Salamat Kuya Akim, salamat Yue at Elisha. Ako naman, base sa mga narinig ko sa inyo, pare-pareho naman tayo ng mga, ng mga kinakaharap, Oo. pareho tayo ng mga bagay na trigger ng stress natin, and pareho din yung mga nararamdaman natin sa mga kasama natin sa Kalambag na pinalabas din sa episode last week. So, since pare-pareho tayong mga estudyante, makaka-relate talaga tayo sa isa't isa. And isa siguro, maidadagdag ko rin, siguro makaka-relate tayong apat dito and ang mga nanonood sa atin na isa din talaga sa trigger ng stress natin ngayon is yung mahinang internet connection natin, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, beneficial talaga yung internet and hindi talaga marami talaga mga gawa at school na hindi matatapos kapag walang tulong ng internet. So, sa inyo ba, Yue at Alicia, kasi alam ko si Kuya Akim, palaging nag-aano din ito namomroblema sa internet connection na hina. So, kayo ba, Alicia at Yue? Kasi kayo nasa Metro Manila. So, Oo. kamusta ba ang internet connection sa inyo? Nasi-stress din ba kayo sa internet connection? Kasi kami dito sa province, kami ni Kuya Akim, namomroblema sa ganun. Kayo ba? Ako po kasi online class pa po kami kasi ginagawa pa po yung building namin. Pero po, nagkakaroon din naman po ng technical difficulties. Katulad nga lang po, gaya ng sinabi niya yung internet connection po. Kapag umuulan po, mabagal po yung internet connection po. Oh, ganun talaga, Raisa, no? Lalo na sa atin ngayon dito sa Mindanao at saka tapos pagdating ng gabi, sobrang sobrang lakas ng ulan, so nakaka-apekto din yun sa internet connection. How about you, Yue? Same school ba kayo ni Elisha o magkaiba kayo ng school?
Actually, different school po kami. Pero, ano po, every time po na hindi po kami nakakapasok, halimbawa po, Ah, asynchronous classes, oo. actually po kasi face-to-face po kami. Pero, if may problem po talaga, halimbawa po, hindi po makapasok sa school, parang nag-online class na lang po kami. Pero, Hmm, as of now po kasi, dahil po umuulan, minsan na rin pong humihina po yung internet po namin. So, yun. mm. Ayun, Raisa, no, talagang alam mo yun, Raisa, parang, I feel you. Tapos kung may gusto kang gawin, pero di mo magawa kasi pati ikaw nanghihina rin yung connection mo, ayun. So, si Elisha, siya, Sorry po, na-cut off po yung mic niyo. ayan, so, purely online ba kayo ngayon this school year pa? While, di ba sabi mo kayo na under construction pa yung classroom nyo? So, meaning to say, as of today, online pa rin, fully online pa ba kayo today? As of first quarter po, yes po, online po kami. Pero sa November daw po, mag-face-to-face na po kami. Ayun, so maganda rin yung no, maka-experience yung mga face-to-face. Ano at yung mga face-to-face activities, no? Maganda yung mga ganun, no? Ma-experience yung mga ganun. Para, kumbaga, baon yung memories and, nakadin ako ng ganito, ganyan, no? Nasaksihan ko yung mga ganito sa school. So, isang malaking ano yun, kumbaga satisfaction sa life natin as a high school. Then si Yue naman is, no, so tama rin naman, no, i-consider rin na, especially sa ating mga ano sa ating mga government agencies ng education na i-consider rin yung mga yung lagay ng panahon. Syempre asynchronous yung kina US. So ano naman i-consider rin naman nila na ano kapag halimbawa may ganitong kalamidad, so o kung mahirap yung ano, so kailangan naman na mag-online class. So kayo ba, Raisa, pag neto wait lang, ano pa pala, si Elisha pa pala. So Elisha, ano yung mga challenges na feel mo na nararamdaman mo ngayong school year? Challenges po siguro, kagaya po na sabi ko kanina, ano po, bulk schoolworks po, madami po. Tsaka po, naninibago po rin po kasi sa environment ko. Tapos po, kapag group works po, parang, minsan po nahirapan ako mag-reach out po sa kaklase ko kasi po, medyo mahihain po ako. Tsaka po, inactive po yung iba po. Kaya isa po yun sa mga problems po. So sa lagay mong yan, nasa Calamba ka ngayon, nahihiyain ka pa rin. So, alam mo yun, no, ano tawag ito, tama ka, Elisha. So, pareha din tayo sometimes, no, lalo na, ako mahiya din ako mag-approach, kahit na, ang gabi yung bunganga ko dito sa Kalambag. Pero pagdating naman sa mga ganun is, tawag na to, pagdating naman sa pag-approach, sometimes is nahihiya rin ako, parang feeling ko kasalanan ko, bakit naging outdated ako. So, minsan talaga, no, if di talaga ako todo adjust talaga ako na, ko, paano ako makakaano ng information. Tapos, kung mag-approach ako sa classmate ko, kailangan ko talagang kumbaga ga- down to earth yung pagiging humble ko para lang makagather ng information. So, ayun, no. Ikaw ba, Raisa, no? So, yung tawag nito, so, Raisa, syempre nabanggit na yung mga yung maraming activities, kumbaga maraming task, work sa school. So, mga isang araw, sige, talungin natin ha. Mga isang araw, ilan yung mga yung activities ba yan, homework, gano'n. Ako Kuya Akim, sa isang araw siguro, meron akong mga at least 5 na Oh. pinapasok sa amin. Kasi, Mm. hindi lahat ng subject sa araw na yon magbibigay. Pero kasi yung ibang subject na magbibigay is sunod-sunod. So, kaya yun naman yung mahirap. Hindi lahat nagbibigay, pero yung isang nabigay, sunod-sunod. So, mahirap Oo. yun. Pero kapag tinry mo na simulan siya ng mas maaga, matatapos mo rin siya. And siguro nakakatulong din yung mindset na kailangan mo talagang magsipag or else matatamaan ka. And ikaw din yung kawawa dun sa huli. So, yun yung usually na meron akong load
yung usually na loads ko, Kuya Akin, para sa academic year na ito. Ganun eh. Kasi sa akin, Raisa, gusto ko pa sana bumili ng tawag nito, yung parang note na tawag nito, yung sticky note, oo, sticky note. Kumbaga, gaganon ko nang ididikit ko na lang sa may bag ko, ganun, para lang kay mga to-dos ko everyday. Kasi sa akin, no, aside sa mga school work activities is, siyempre, nabanggit ko kayo na student leader ako, so may mga resolution making akong ginagawa, ganun, and accomplishment report sa mga activities. So, kumbaga, sa everyday ata, mga nasa 7. 5 sa school din. Sometimes 6, 7 pa yan. Then mga 3 at 4 din sa office namin sa autonomous student government. So, kumbaga, minsan kasi sunod-sunod magbibigay tapos sabay-sabay yung deadline. So, paano ko to pagsasabayin? So, kailangan ko talagang mag-double time na magtrabaho. Kumbaga parang, sige, soon. Isip ko na lang na, ganito din pala. Ganito ako magiging ganito yung magiging trabaho ko in the near future. So, ikaw ba, Yue? Sige, estimatein natin na mga ilang tasks o assignments ang ginagawa mo every day. Mga school-related lang to kumbaga, ilang mga assignments yung ginagawa mo every day na binibigay sa'yo ng ng teacher mo, ganon. For me po kasi, everyday po kasi yung mga teachers po namin, three assignments per day po. Oo. So, ginagawa ko na po yun agad-agad. Minsan po kapag hindi pa po ako sinusundo or wala pa po yung service ko, ginagawa ko na po yun agad sa school para makapag-relax na po ako sa bahay po at hindi po matambakan yung mga works ko sa susunod po na araw. So time management si Kuya Yue natin, no? So, ang galing nun, no? Ganon din talaga ako din, Yue, sometimes sa office. After ko kasi kapag wala ako, diba, halimbawa, 1 to 30 may klase ako, 1 to 2 may klase ako, tapos pagka 2 to 3 wala. So, numidiretso ako sa office, doon ako gumagawa ng assignments, tasks, o ano ba yan. Then, balik naman ako sa office, balik naman ako sa classroom if may klase ako din. Well, wala akong klase, ginagawa ko na yung mga tasks ko para hindi sabay-sabay. Kung pagdating sa is more in finishing touch na lang lahat. So, how about you, Elisha? Ayan. Elisha o Eliza, minsan yung ako na-mention, but Elisha. Same po with you po, Kuya Akim. Since online po kami, mix po na synchronous at asynchronous po yung mga tasks po namin. Tapos nag-send po yung mga teachers sa synchronous class po, after synchronous class po, or sa time po ng asynchronous class po namin. Online po or sa Google Classroom lang po. Kapag po asynchronous po yung class, yung sinend po yung activity na yun is nasa asynchronous class po kami. Ginagawa ko na po agad po. Tapos po yung mga projects po siguro po mamayang gabi or bukas po. Ayan, no? So, tama din, no? Talagang grabe yung time management nila. Tama ba, Raisa? Yes, Raisa? Kuya Akim. Believe din talaga ako kay Yue at Elisiano kasi high school pa lang sila and talagang marunong sila mag-time management. And nafe-feel ko na kapag tinuloy-tuloy nila yon, madadala nila yun sa college and malaking tulong talaga yun sa kanila since maraming mga unexpected na gagawin kapag naman Kuya Akim, gusto ko lang NCR tips na sa dinami-dami ng mga ginagawa natin ngayon, gusto ko lang malaman kung ano ba yung parang ginagawang tulong sa inyo ng inyong school para at least matulungan kayo na ma-prepare kayo sa itong panibagong school year na ito. Meron bang mga programs na ginagawa or gagawin pa lang para sa especially para sa mga freshmen, para mahanda sila. Yun nga, sa bagong school year, meron ba, Elisha? Kumbaga po mga advantage and disadvantage po, siguro po yung sa mga schoolworks po siya sa deadlines. Ang advantage po nito ay mas lalo po kami naging responsable
At nagsisibid din po itong practice. Kagaya nga po ng sinabi nyo, makatulong din po ito sa future po namin. Kung paano po namin ginagawa ang mga responsibilidad po namin ngayon, ganun din po ang gagawin po namin sa aming trabaho sa future po. Sa tingin ko Ah, naman po, ang disadvantage naman po nito ay dahil sa sobrang dami ng workload po at sunod-sunod po ng mga projects at group works, minsan po kami po ay nagiging stress na po at napapanik, nababurnout po, which can affect our mental health po. So, kailangan po talaga namin i-take yung responsibility namin seriously. mm, Raisa, ayan. So, ayan pa na, nahirapan talaga sa Raisa sa signal, no? So, ayan, tama naman, ano, no, ano tawag nito, si Elisha na talagang ganun talaga, na talagang maraming, ano, kumbaga, may mga pros and cons, may advantage and disadvantage. No? So, malaga na matukoy natin no, yung at saka bilib din ako sa inyo no. So, talagang ano nyo talaga na nakikita nyo na kung ano yung mga strength and weaknesses nyo and willing kayo para i-address yung mga weaknesses nyo. So, ayan, tanongin naman din natin si you eh. Hi, Hello po. Ayan. Hello po, ayan. Actually, di ko po narinig po yung questions po kanina po dahil malakas po yung ulan. Is it possible na Ah, pwede po maulit yung question? ayan, Ate Raisa, ulitin mo daw. Ayan. Hi, Ate Raisa. Ate Raisa? Hello po. Kuya Kim. Ayan. Pakiulit po daw yung question. Oh, pakiulit po daw yung ano, yung tanong mo kanina. Yung question ko naman, yun nga, marami, nasi-stress din tayo mga estudyante sa mga ginagawa sa school. So, yung tanong ko kasi is, meron bang mga program yung school nyo para at least matulungan kayo sa pag-cope up sa stress and sa bagong academic year na to? Like mga program. Kasi dito sa amin yung mga freshmen is may program na foster week. 1 week yun na 1 week yun ng program para sa kanila para ma-explore nila yung campus and magkaroon sila ng eye opener kung ano ba talaga yung buhay ng isang college student, yung gano'n. Kaya ba, meron ba kayong gano'n? Actually po, sa amin po kasi, wala pa pong parang mga programs na ni nagagawa. Pero meron po kaming mga clubs po, halimbawa po, Science and Math Club na patutulungan po kami sa pag-aaral po. Halimbawa po, may hindi po kami na-gets na isang topic and yung club na po yun, yung club po na yun ay tutulong sa amin at magbibigay po ng examples. Ayan, no? Yung sa, ano po, yung sa amin naman po, tungkol po dun sa programs po. Sa school po namin, ang events po so far is, sa topic po natin, ay ang Lundag Gaan sa Pangamba o mas kilala din po bilang MSHS Freshie Pep Rally po. Mm-mm. Sa event po na ito, nagbigay po sila ng ideas sa amin, katulad na lamang ng ano ang i-expect po namin sa years po namin sa Masay, mga paraan po namin kung paano namin hatiin ang mga assignments po namin at kung paano naman po namin hahatiin ang aming personal life sa school life po namin. Actually po, madami po akong natutunan sa event po na ito kung saan ay nagagamit ko po ito sa araw-araw po na pamumuhay. Ayun, no? So, dapat din sa mga schools na may mga ganong interventions, may mga ganong klaseng activities, no? So, sana lahat ng school, Eliza, no, may mga ganong ano, may mga ganong activities para sa ganun is, kumbaga matutukan din yung mga mental health ng ating mga kabataan at higit sa lahat is maprotektahan din sila, no? Para maiwasan yung mental health problems na nangyayari even this year na talagang kailangan nang i-address no sa ating tawag nito
sa ating country, no, na dapat ding matutukan ng ating government. So, I think that sana may mga schools pa no, na may mga ganitong events, may mga ganitong activities, no? Hindi lang sa NCR, but also sa Visayas and Mindanao. Ang sa ganun is, kumbaga kumbaga, mas matutukan pa yung mga kabataan natin. No, then maganda rin yung kay Yue, kanina nabanggit ni Yue na may mga tawag nito, may mga science club, math club no, na makakatulong sa mga subject na yun na kumbaga mas maintindihan ng mga estudyante yung kanilang yung mga ano nila, mga asignaturas, yung mga topics nila sa classes, then maganda rin yun na kumbaga matulungan yung ating mga especially yung mga freshmen natin na yung mga tawag nito, first grade 7 sa high school and first year naman sa college. So, I think kayo ba Raisa dyan sa school niyo? No, may mga ganun din bang klaseng activities, events, or tawag nito programs na nag-a-address ng mental health or nag-a-address ng mental health or na makakapag-relieve ng stress sa campus niyo? Yes, Kuya Akim. Bukod nga dun sa sinabi kong foster week para sa mga freshmen namin, meron ding free guidance counseling. Yun nga yung nabanggit ko sa nakaraang episode natin. Meron kaming free guidance counseling sa mga guidance counselors namin. And meron ding mga symposiums na ginagawa naman ng psychological society namin dito. Yung mga nag-aaral ng psychology, sila naman yung nagkakandak ng mga seminars na para matulungan din yung bawat estudyante dito sa school namin sa pagharap sa mga bagay na nag-trigger ng stress sa kanila and para ma-overcome din yung mga kung ano man yung mga nararamdaman nila kasi hindi naman natin makikita kung ang isang tao ba ay mentally unstable or hindi. So, yun yung mga programa na ginagawa sa school namin dito para ma-address ang mga mental ng mga mag-aaral namin dito. Kuya Akim, ano naman yung mga sa inyo? Meron pa ba? Or yun nga, si Ate Meryl sana, psychology ata siya, di ba Kuya Akim? Oo, psychology siya. No, sana wala siya ngayon kasi she's so busy. So sa amin naman sa school namin of course our guidance counselor may mga activities sila na kumbaga bumubuo pa sila ngayon ng mga peer counselings na tutulong sa mga kabataan na kumbaga mas mailapit pa yung mga problems nila when it comes to mental health. Ang sa is ma-address ng ating guidance counselor. And also sa amin naman sa autonomous student government, so of course, di rin kami magpapatalo sa office namin. So, actually, di ko muna i-reveal. Baka kami na dito na taga-USM. So, hindi ko muna masyado i-reveal. And wait lang muna sandali. About po Yan. Ate Raisa po sa sinabi niyo po kanina, tama po na meron po talaga dapat tayo na mga programs po dahil ang kwento po sa amin is usually po yung mga freshie po, nasi-stress na po sila sa una. Dahil nga po sa mga schoolworks, di ba? Pero po ang tanong ko po is, paano po kaya po natin ma-handle ang stress po? Yue, ikaw na lang po muna mauna. Ayan. Gaya nga na nasabi ko kanina, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsasanay ng mindfulness o pagiging kasalukuyan at hindi humuhusga sa iyong mga nararamdaman. Dapat ang regular na exercise ay makakatulong na bawasan ang stress natin sa pamamagitan ng pagkakawala ng mga nabuong tensyon at pagpapabuti ng iyong mood. Mahalaga rin na bigyang pansin ang self-care sa pamamagitan ng pagtukoy ng oras para sa pahinga at mga aktibidad na inyong ine-enjoy. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya, o mga profesional kapag kinakailang. Ang stress kasi ay tanda ng lakas at hindi ito kahinaan. Ayan, tama naman si Yue, na kailangan natin ma-exercise. Then, of course, yung self-care. Pagdating doon sa self-care,
may self-care pa ba ako? Yun din naisip ko kanina, no? Na sa dami kong activities na ginagawa, naaalagaan ko pa ba yung sarili ko? Kumbaga kasi sa amin sa school, no, talaga na, sabi ko kaya, di ba, Elisha, at saka si, Yue, Raisa, super hectic na ng schedule ko, no? Lalo na this coming next week, so yung mga events namin sa school, and after next week naman is may launch ako na activity which is related sa mental health. So, di ko na-reveal, baka may classmate ako na nanonood dito. So, surprise! So, ayan, no, maganda yung, tama yung sabi ni Yue na ma-exercise. Pero, no, malaga rin na, tapos tumawa naman tayo paminsan. Kasi yung pagtawa kasi is, nakaka-relieve siya ng stress, and aside from that, mas ma-enhance yung katawan na. So, go, Raisa. Ay! Ayan, nahulog yung phone ko na. So, ayan. So, ikaw naman, Raisa, pwede ka naman mag-share sa amin. Maganda yung sinabi ni Yuen kay Aki na maganda talaga na humingi ng tulong sa mga first is sa family natin, sa mga teachers natin, and sa mga classmates natin. Kasi kapag nasa school tayo, hindi naman natin malalapitan agad yung family natin. So, maganda na makipag-usap sa mga friends kasi sila yung palagi natin nakakasama ngayon. Especially na nag-open na yung school year. So, maganda yung mag-open kaysa sa kimkimin mo lang yung ano man yung mga bumabagabag sa'yo, no? Kasi makakatulong din yun para makalma ka and magkakaroon ng linaw sa'yo kung ano ba yung mga dapat gagawin. Kasi kapag na-voice out natin yung mga hinaing natin, nagkakaroon sa atin ng linaw kung ano ba ang dapat, kung ano ba ang tama, kung ano ba ang nararapat na gawin para masolusyonan kung ano man ang mga iniisip natin at bumabagabag sa atin. Ikaw ba, Alicia? Ano ba ito? Elisha. Elisha po. Pag ikaw din, Raisa, na na-stress ka rin. Na-stress ka rin sa pag-mention ng name. Sanay na po ako. Yung how I cope up with stress po is ginagawa ko po is iniiwasan ko po mag-cram. Kapag po pinost na po, either bukas ko po gagawin or today or the day that it was posted po. Kasi po ang cram po, usually po yun po ang kapatid ng stress. Kapag nag-cram ka po, magiging stress ka in the near days po. Ayan, no? So, tama naman si, tawag nito, si Elisha. So, agree ka ba dun, Raisa? Tama naman si Elisha, Kuya Aki mo, no? And iwasan din siguro natin ang mag-procrastinate, yung tamang tambak ng mga schoolwork and iniisip natin na, ay, kaya ko yan, magagawa ko yan, matatapos yan within the day. So, iwasan din natin siguro mag-procrastinate para hindi gumulo yung isip natin na, hala, ang dami pa nila, hindi ko pa natapos ang isa. So, yun, iwasan din natin ang mag-procrastinate para hindi din tayo mag-cram sa mga upcoming na deadlines natin. Ayan, no? Kasi talaga yung cramming, yun talaga yung pinakakalaban ko sa lahat. So that is, tama rin yun, no? Pero in some point kasi, wag natin masyadong i-stress yung sarili natin to do the activities, the homeworks, no? Na talagang kailangan di tayo matulog sa isang gabi. So, kailangan din natin mag-rest. Kailangan din natin matulog, no? No, kahit halimbawa, lalo na sa edad ninyo, Elisha at saka si Yue, kailangan nyo talaga matulog ng mga 8 hours a day talaga. So, as much as possible, no, na huwag kayong magpuyat, ganun. Kasi yung homework na yun minsan kasi is, tawag nito, kaya naman tapusin yan sa mga, tawag nito, depende sa oras na rin minsan, no. So, minsan kasi sa sobrang dami rin, talagang hindi na natin alam kung anong unahin natin, but laging tandaan, huwag natin kalimutang matulog. Kasi yung pagtulog kasi natin na kumbaga, yan yung nagbibigay sa atin ng energy para mag-ipon ng lakas para tomorrow is meron naman tayong gagamitin to do our work at to do our study. No? Kasi ewan ko kung na-experience ko na nakatulog sa klase, parang ganon, na
Wala, nagdi-discuss si teacher is talagang natulugan natin. And na-experience ko rin yan. Huwag kayong mag-alala. As usual, no? So, kailangan talaga natin matulog ng sapat na oras, no, na para makaipon ng lakas. Kasi kumbaga, kumbaga, kahit sa cellphone nga, di ba, kapag hindi hinintuan sa paggamit is talagang naghahang, tama ba, Raisa? O should I say, umiinit din. So, parang ganun din yung katawan natin. So, tama ba, Raisa? Yes, tama Kuya Akim. And nabasa ko may nabasa ako sa isang article na mas maganda siguro na gawin natin yung mga assignments natin tuwing madaling araw kaysa sa magtuya tayo sa paggawa ng ating mga assignments. Kasi pag ginawa natin ng madaling araw, mas nag-work ng mas maganda yung ating brain and mas maganda yung flow ng pagsasagutan sa mga assignments natin kaysa sa gawin natin siya sa gabi and magpupuyat tayo kasi nade-drain lang yung ating mga utak and hindi na siya gaano mag-function and hindi na siya gaano nakaka-provide sa atin ng mga magagandang answers na pwede pa natin ma-answer sa ating mga assignments, sa ating mga projects, sa ating mga outputs. Tama po, Ate Raisa. Yung kapag po sa umaga po ginagawa, mas gumagana po yung brain natin kasi bagong gising po tayo, we got our rest na po. Pero po, it's acceptable naman po sa amin po kasi as online test students po. Minsan po nagpupuyat po talaga kami dahil nga po minsan po late na nagsisend yung teacher ng assignments po namin and we want to do it on time po. Kasi po ang gusto po namin is empty po yung inbox namin. Kapag isa yung laman ng aming inbox po, magugulo na po utak namin. Nagpapanik na po kami kapag hindi pa po namin nagagawa to, yung ganyan. Pero po, lagi po namin iniiwasan po yung deadline po. So, ayun. So, meaning to say talaga yung pag-chat pa lang ni teacher is parang stress na yung dulot dun sa inyo. Parang, ano na may bibigay ni teacher, ganun. So, same din ba kayo ni Elisha Yue? Ganun ka rin ba once nag-chat si teacher nyo din nagbigay ng task? Ganun di ba yung nararamdaman mo? Yes po, lalo na po kapag yung due date po nun ay bukas na. Ganun talaga, no? Iba talaga to basta si Judith. Nakaka-stress talaga si Judith. Si Judith, kumbaga. Due date, hindi due date. So, parang ganun din, no, na, of course, no, sana tayo, Raisa, sa susunod, no, hindi tayo magbigay ng, pinabiglaan na mga task. Ha? Yes, Kuya Akim, tama yun. And Mukhang naglag po si Ate Raisa. Oo. Ayun na yun, sinasabi natin kanina na nakaka-stress ang technology. So, Opo. pero talaga, no, naisip ko rin kasi dati na, teacher ako, no, Yue at saka Elisha is, talagang, di ako masyado magiging strict sa pagbigay ng assignment. Kasi, in one day kasi, hindi lang isang teacher yung, yung nagbibigay ng task. So, marami-rami rin. At isa pa, talaga nakaka-stress din, no, yung minsan talaga, yung sa pag-chat pa lang ni teacher. So, ayokong ganun talaga na mangyari sa mga students ko soon na, kumbaga ako yung nagiging stress nila. Ayoko yung talagang ipupush ko sila na dapat gawin niyo itong ganito, ganyan, no. Nagpupuyat. Kasi minsan kasi 11:59 ata PM pa talaga yung deadline, which is dapat supposedly tulog na yung mga bata niyan. But sad to say, no, gumagawa pa ng homeworks dahil nga minsan talagang mahilig talaga tayo dun sa Filipino na kung kailan ang deadline, dun pa gagawin. So, relate na relate din ako dyan. So, buti nga sa inyo, di ba, is alam nyo how to manage your time na. So, dapat tuloy nyo lang yung mga ganong gawain. And isa pa, kumbaga, matanong ko nga kayong dalawa, mga ilang oras kayo natutulog sa isang araw? Lalo at may mga activity aside yan, lalo na weekdays. So, unahin kita, Yue. Ilang oras ka natutulog in one day? Um, Actually po, I think
8 hours po or 6 hours po. Kasi po minsan po yung mga assignments po namin ay minsan na pong umaabot sa gabi at I want na matapos na po yun agad para hindi po ako matambakan ng schoolworks. And minsan po mga 10 or 11 p.m. na po ako natutulog and gising ko po is 4:30. Kaya yun po, dun po nababawasan yung sleep time ko po. Ayun ba, no? So, talagang, of course, we're same. Kasi ganun din ako. Tapos kasi alas 10 talaga ako usually natutulog. Then gigising ako ng alas 4. Sige, bilangan natin. Alas 11, alas 12, alauna, alas 6, alas 6, alas 4. Oo, so, meaning is mga 6 hours na yung tulog ko. Lalo na weekdays ha. Oo, but kung may examination, talagang, kasi yung technique ko kasi sa examination, Juve at saka Elisha, no, natutulog talaga ako ng maga, 7, 8, tapos gigising ako ng 2 to 3 para mag-study, oo. Then, sunod-sunod na yan, no, kasi 2 to 3 subjects per day yung, ina-examan namin, so, kailangan talaga, ng study, basta-basta, ganun, or, kung may examination, ahead of time, is nagbabasa na ako ng module, kumbaga not memorization, hindi mini-memorize ang bawat statement na nasa module, but to understand, no, kumbaga critical thinking na talagang uunawain mo talaga yung meaning ng nasa module o yung mga topic sa module. Nang sa ganun is pag nasa exam ka man is balik-balik na rin man ni teacher yung mga words, at least alam mo kung paano yung sasagutan. So talagang 6 is pinaka minimum na yun, 6 hours. Maybe 5, 4 hours, ganon. So, although sabi natin na hindi maganda talaga sa kalusugan, pero minsan talaga nagagawa natin, pero talagang masama talaga sa kalusugan na kulang tayo sa tulog. So, ikaw ba, Elisha, mga ilang hours a day ka natutulog? Especially kung especially kung tawag nito, weekdays, yung Um, sa weekdays po siguro mga at maximum 7 hours po ako natutulog. Oo. Tapos po if madami po talagang gagawin, siguro po mga 5 hours po na lang po ako matulog. Dahil po, ayun nga po, madami pong sinesend yung mga teachers po namin. Pero po sa weekends naman po, bumabawi po ako ng tulog po. Ganun ba? Oh, ayos din yun, no, na talagang bawiin talaga natin yung tulog natin. Kasi, ayun nga sabi ko yun, is delikado po ang magpuyat, lalo na sa inyong dalawa ha, ang babata nyo pa napupuyat na kayo. So, especially yung tolerance natin sa mata at saka sa cellphone. So, no, sa ilang beses nang sinasabi sa mga health professionals na hindi dapat tayo nagtatagal when it comes to sa ating pagbababad sa cellphone natin, as long as gumamit tayo ng eyeglass, no, yung mga reading eyeglasses just like this one na ginagamit ko to protect our eyes. Kasi mga bata ngayon, ayan. So yung mga bata ngayon, no, Elisha at saka Yue, mostly sa kanila is, kumbaga meron ng damage sa eyes, ayun, nearsightedness, farsightedness. Minsan nga yung pagkasira ng mata is dulot ng cellphone, no, mahabang oras sa pagbababad sa cellphone. So, lalo na sa'yo, Elisha, online, purely online pa kayo. So, kailangan talaga namin sa mga protection sa mata, nang sa ganun is mapangalaga natin yung katawan din natin. Sabi nga ni Yue kanina, self-care. Ayaw tanongin naman din sa Ate Raisa, no? Kasi future educator yan, no? No, so, Ate Raisa, alam ko naging stress ka sa signal ngayon, but tingin mo ba is ilang oras ka natutulog in one day? Hello Kuya Aki, sorry na wala ako kasi medyo malakas ang ulan sa amin and mahina talaga yung internet. So, ako naman nakakatulog ako siguro mga 6 hours. 6 hours ako natutulog ngayon or 6 or 5. Ganun na yung max na tulog ko ngayon ngayong nagbukas na yung klase and okay pa naman kahit ganun lang yung kahaba yung sleep kasi naiidlip naman sa umaga, meron namang paidlip-idlip. So, nabubuhay na lang tayo sa paidlip-idlip. Ikaw, Kuya Hakim, kamusta? Sa akin, kanina nasabi ko kanina 6 to 4 hours ng tulog ko, but lalo na kung exam pero sige, kaya natin to, ilalaban natin to. So, ayun, laban lang. So, ikaw ba ano yung advice mo sa ating mga kabataan, Raisa?
Lalo na sa pag-relief ng stress. Yung advice ko siguro sa mga kabataan natin yun, lalo pat narinig na natin yung mga gustong sabihin, gustong ma-share nila Elisha at Uwe. Yung advice ko naman bilang ate sa inyo is, unahin nyo talaga yung mga priorities nyo para hindi kayo ma-stress. Kasi, aamin ko, nung first year ako, kasi yun nga, bago pa lang, and hindi ko pa alam kung paano balansin yung mga sunod-sunod na mga works na o-overwhelm ako kasi gumraduate kami na module lang and for 2 years module kami. So, gumraduate ako sa ganong setup. So, parang na-overwhelm ako nung first year ako. So, marami akong mga tambak na school works no, nung first year ako. So, ginawa ko ngayon, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na talaga hahayaan yung sarili ko na yun nga, magtambak ka ng mga gawain kasi na-realize ko na ang hirap-hirap pala pag ganun na tambak yung mga gawain mo, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo kasi nasunod-sunod na deadline kasi tinambak mo. So, yung sinabi ko talaga sa sarili ko bago mag-open yung classes na yung academic year na hindi ko na talaga, as much as possible, iiwasan ko na talaga na matambak yung mga gawain ko para, yun nga, makatulog talaga ng mas maaga and mas marami pa akong magagawa. And yun nga, nag-apply na ko ngayon ng work dito sa school namin bilang student assistant. So, napatunayan ko talaga na kapag marunong ka talaga mag-balance ng mga ginagawa mo and hindi mo talaga tinatambak yung mga gawain mo is marami ka pa talagang time na magagawa na maaalat para sa ibang mga bagay. And isa na nga dun sa mga na ano kong gawin is yung maging SA dito sa school namin. So, bukod sa nakakatulong siya na mahasa yung mga skills mo na maaari mong gawin, maaari mong gamitin sa field na tatahakin mo in the future, kikita ka pa. So, magkakaroon ka pa ng additional na baon. So, yun yung advice ko sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga kabataan na nanonood at sumusubaybay sa Kalambag na huwag talaga natin hayaan yung sarili natin na sabihin na, ay, madali lang yan. Mamaya ko na lang gagawin yan. So, gawin talaga natin ang mga gawain as much as possible para meron pa tayong mga times sa mga bagay. So, kung you're into your some arts and crafts, magagawa mo pa yung mga magbutinting, and uso ngayon yung mga crochet na mga ano, di ba? So, maaari ka pang mag-crochet or ng mga gusto mo or like, if you're into music naman, pwede ka pang mag-play ng mga instruments kung ano man ang gusto mo gawin. So, time management talaga. And wag natin yung hayaan talaga yung sarili natin magtamad-tamaran kasi hindi tayo talaga yung kawawa. So, yung akin, speaking from experience, siguro doon, kasi yun yung nagawa ko nung first year ako and talagang, ay naka, parang pinagsisisihan ko kasi ako talaga yung kawawa sa bagay na yun. Ayan, so narinig natin si Ate Raisa, no? So tanungin ko naman si Yue. Ayan. Tanungin natin si Yue, no? So, ikaw ba, ano yung gusto mong maging advice sa ating mga kabataan? Ano yung mensahe mo sa kanila, no? Tungkol sa ganitong klaseng, tungkol sa stress, gano'n. Sa akin po kasi, maging chill lang po tayo. Actually, maging chill lang tayo. Wag po tayong magpa-stress. I mean, wag po tayong matatakot. Kasi po, magagawa din naman po natin ito. Ayan, so wag maging chill lang daw, no? So, ayan, so, Yue, dapat maging chill ka lang, ha? Dapat maging chill ka lang, ha? When it comes sa mga homework. So, sabi ko kanina, no, na yung tawag nito, yung teacher mo is nagsasend ng assignment mostly gabi. So, dapat maging chill ka lang, ha? Chill lang tayo, ganon. So, gusto ko na malaman kay Elisha. Ayan. Kasi parang gusto na itong magsalita, nakangiti na. Ayan, Um, go, Elisha.
Siguro pang ma-advise ko po, ayun nga po, iwas tayo sa cramming. Pag nasend na po, gawin na po agad kung kaya naman, di ba? Tsaka po, makakatulong din yung cramming sa atin kasi may iwasan pa yung stress natin. Tsaka always be positive, no? Wag natin i-gaslight yung self natin na hindi ko to kaya. Iwasan natin yung negative thoughts, no? Let's always be positive. Let's always have a positive mindset po. Kasi po, having a positive mindset is a key to success. Magagawa natin yung mga gina, yung mga schoolworks natin kapag pag naisip natin na kaya natin to. So, ayan, no, talaga, no, kaya natin to, no? So, wait lang. So, tama, no, talagang kaya natin to, no? Kumbaga, gabi talaga kayo makahandle ng stress nyo sa, lalo na sa akin, no, kumbaga tawag nito. Ay, ayun na naman yung aso namin tumahol. Ayan, so sa akin naman, syempre, nasubukan ko rin maging working student when I was in high school and college na rin as well. So, kumbaga yung stress gabi kasi aside sa homeworks, meron pa yung financial unstable pa ako noon kasi nga, di ba, I need to work so, para ma-sustain yung financial needs ko when it comes to my studying. So, So parang ganun, kailangan ma-drive natin na kung paano natin, kumbaga, paano natin i-handle yung stress natin at the same time. So, huwag natin kalimutan na lagi tayong manalangin no, sa ating Panginoon na bigyan tayo ng gabay at lakas, no, na sa ganun is gabay niya tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no. So, tama rin yung sabi ni Yue kayo na maging chill, no. Then si ano naman si Elisha naman na yung tungkol sa cramming, talagang minsan nagka-cramming tayo but still we need to be positive. Kailangan maging positibo sa anumang paraan, no? Kasi may kanya-kanya tayong way on how we deal with our on how we deal with our stress, no? Siya mayroon siyang kumbaga ano tawag doon? Nakalimutan ko yung parang yung ginagawa niyang habit kung stress reliever. O may kanya-kanya tayong stress reliever. Yung iba is tawag nito? Kumbaga nag-stress eating, ayon yung pagkain yung stress reliever nila, just like me, oo. Then yung iba is manonood ng mga movies, manonood ng mga, tawag nito, makikinig ng mga music, ganun. Kasi, minsan kasi yung music nakakapagkalma ng kalooban. Lalo na yung nafe-feel mo yung kanta, lalo na yung gustong-gusto mo talagang, kaya gan sa pakiramdam. So, yung parang gano'n, minsan is, meron talaga yung mahilig sa mga natures, gano'n, nag-hiking. Sa atin ngayon, no, medyo mahirap pa sa atin yung hiking, but kumbaga yung parang mga static na mga bagay. So, yun yung mga isa sa mga way. Pero sa akin talaga, stress eating talaga yung ko stress eating, but not all the time kasi wala akong pera pambili ng mga foods. So, yung akin, is keep on smiling, oo. Because yung pag-smile kasi natin sa kapwa natin, even if natin kilala, once na nakapasalubong natin araw-araw is, kumbaga, hindi lang tayo yung nagre-relate ng stress natin. Tumutulong tayo sa iba na ma-relate din yung stress nila kahit sobrang pagod pa yan. Kasi nga, di ba, smiling, are also spread, no, hindi lang sa atin, kundi sa buong tao na ating iningitian. So, ayan, no, ayan, yung kapatid ko nagbigay ng tubig. So, ayan, isang magandang, no, isang napakagandang episode. Ayan, kunin mo na. Ayan, so, isang magandang episode ang ating natunghayan ngayon sa Kalambag. So, para naman na isum up yung natin tawag nito, yung kumbaga parang i-synthesize o i-summary no yung topic natin ngayon. So, ayan, so tawag nito oh my God. Ay, dulot ata to ng stress, no? Parang sign of aging na tumatanda na ako. So, ayan, so nandyan si Yue. Ayan, hi sa'yo, Yue. Pwede mo bang ilahad lahat ng ating napag-usapan sa araw na ito? Yan. Sa ating talakayang ito, naisip natin ang ilang mga issue at karanasan na kadalasang kinakaharap ng mga estudyante sa paaralan. Isa itong paalala na importante ang masaayos na pamamahala ng oras at pag-unawa sa halaga ng tamang pag-aaral at pag-aalaga sa ating sarili. Ang stress ay normal sa buhay ng estudyante, ngunit may mga paraan upang ito'y may maibsan sa tulong ng mindfulness, ehersisyo at self-care at suporta mula sa iba, maaari nating
mas mapanatili ang kalusugan at tagumpay sa ating pag-aaral. Sa huli, ang mga karanasan sa eskwela ay may pagkakataon na magtuturo sa atin ng mahalagang mga aral na magdadala sa atin ng mas magandang hinaharap. Ayan, maraming salamat sa iyo, Yue, no? So, ayan. Meron pala akong copy dito, but di ko tinitingnan, kaya ito yung nakakalimutan ko. So, ayan, may mga announcement tayo na na ibabahagi sa atin ni Elisha. Ayan. Ay, sa'yo, Elisha? Hello po. Bago po tayo magtapos, meron po akong mga announcements. Panoorin muli sa YouTube ang episode na ito at iba pang episodes. Like and share ang Kalambag FB page. Message kung may gusto kayong pagkwentuhan natin dito sa Kalambag. Mayroon din po iba pang Inat livestream. Ito po ang Senior City Kwentuhan tuwing Sabado pagkatapos ng Kalambag 3 to 4. At ang ating inklinasyon para sa pagkwentuhan ang issues at concerns ng mga kapatid nating person with disabilities tuwing Miyerkules 3 to 4 p.m. At dito na po nagtatapos ang episode ng Kalambag sa araw na ito. Muli, kami po ang Team NCR. At Opo, Ako po ito, si ay, sige, Ako po si pagtuloy mo, Yue. Yue. Ako po si at ako naman po si Elisha. Kasama sila Kuya Akim at Ate Raisa ng Team Pioneer. Maraming salamat po sa pagsama sa kwentuhan natin sa araw na ito. Hanggang sa susunod po, paalam!